Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang tumitindi at lumalala na pangyayari sa bansang Israel. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang CPJ ay nag-iimbestiga sa lahat ng ulat tungkol sa mga mamahayag na pinatay, nasaktan, hinuli o nawawala sa digmaan, kabilang ang mga nasaktan habang kumakalat ang kaguluhan sa kalapit na Lebanon sa petsa ng October 17. Hindi kukulangin sa 15 na mamahayag ang kasama sa mahigit na 4,000 na napatay mula sa parehong panig mula na magsimula ang digmaan noong October 7. Hinaharap ng mga mamahayag sa Gaza ang lubos na panganib habang sinusubukan nilang mag-ulat sa harap ng pagsasalakay ng tropang Israeli, malupit na mga pag-atake ng Israeli, putol na komunikasyon at malawakang brownout noong October 17. Ito pa ang ilan sa mga bilang sa statistics. 15 na mamahayag ang kinumpirma na patay, 11 na Palestinian, 3 Israeli at 1 Lebanese. 8 mamamahayag ang inuulat na nasugatan, 3 mamamahayag ang inuulat na nawawala o hinuli. Iniimbestigahan din ng CPJ ang mahigit 100 na hindi pa nakukumpirma na ulat ukol sa iba pang mamamahayag na pinatay, nawawala, hinuli o bantaan. Pati na rin sa pinsala sa mga opisina ng mga media at tahanan ng mga mamamahayag. Binibigyang diin ng CPJ na ang mamamahayag ay mga sibilyan na gumagawa ng mahalagang trabaho sa panahon ng krisis at hindi dapat maging target ng mga nasalabanan na panig. Ayon kay Sheriff Mansour, coordinator ng CPJ para sa Gitnang Silangan at Hilagang Afrika, ang mga mamamahayag sa buong rehiyon ay nag-aalay ng malalaking sakripisyo para masaklaw ang nakakapighating digmaang ito. Lahat ng partido ay dapat gumawa ng hakbang upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ang listahang inilathala rito ay kinabatay sa impormasyon na nakuha mula sa mapagkukuhanan ng CPJ sa rehiyon ng mga ulat na media. Hindi malinaw kung ang lahat ng mamahayag ay nagkukover ng digmaan sa oras ng kanilang kamatayan, ngunit kinabibilangan sila ng CPJ. At patuloy pa rin ang update patungkol sa mga pangyayaring ito. At ang CPJ ay may mahalagang trabaho para protektahan ang mga journalist na kumakatawan sa Committee to Protect Journalists. Joshua 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaibigan, sobrang ang nakakatakot na pati ang mga journalist ay nadadamay sa digmaan ng Israel. Ngunit kaibigan, lakasan natin ang ating loob at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin ang mga biktima at pamilya ng mga biktima sa lugar ng Israel. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan namin Diyos, kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo. Natulungan kaming maging panatag ang aming kalooban. Napanghawakan po namin Panginoon ang inyo pong pangako sa Joshua 1 verse 9 na amin pong lalakasan ang aming loob at kakapit sa aming pananampalataya sa inyo. Patuloy po ninyong alagaan ang mga biktima sa Israel at nawa po ay matapos na ito. Purihin ka o Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.